ako! Gusto ko umalisan kayo ang kinaladkad mo! Nakitaan kita na pruweba! 我不要体罚，我现在要滚出去！老师不要体罚，老师有体罚。 Lumayo ka nga sa akin! Tawagin mo kung gusto mong tawagin! Ikaw na NBI, Sir DG, tawagin mo! Basag na po yung pinto namin! Malaki na po yung butas! Nasaan na po ba sila? Hindi po nasabihan na po namin yung guardian! Nasaan na po? Tulong! Tulong! Kasal po kayo, ma'am? Yes po. Kailan kayo married kinasal, po. ma'am? December 18, 2024 po. Ilang taon na kayo? 22 years old po. 22. Si Mr.? 28 years old. Ano po pangalan ni ma'am? Chow Liu po. Chow Liu yung ginagamit. Yun ba Yun yung po pangalan yung, niya sa opo. immigration paper? Tsaka sa passport po. Yun po talaga yung name Yung passport niya ay Chinese citizen. Opo. So, itong sabi, ma'am, na paulit-ulit kanya binubugbog at ano, or Simula before po pa. nang magkasama kami, hanggang sa nabuntis, hanggang sa nanganak, hanggang sa kinasal na din po. Bali, naka-3 blatter na po kami sa barangay and meron po mga instances na hindi ko na din po nire-report. So, based dun sa video, parang may maso. Tama ba? May hammer? Maso po. Sinira na yung pintuan para lang asaktan kayo doon. Kasama Para po mo pang anak mo nung time na yun. Yes po. Ilang taon ng anak nyo? Magti 3 years old po next Magti-3 month. pa lang. Vowsy pa rin yan, ma'am. Yes No? po. Kasi may physical violence na ginawa, tapos dayon paulit-ulit, di ba? Pwede ka nga makapasok sa mga battered wife syndrome kung paulit-ulit to nangyari. Like, yung battered wife syndrome kasi tipo na mag-away, magsakitan, mamaya may reconciliation phase, loving phase, tapos ulit na naman. Oo, Sa yun. pangilang cycle, parang consider parang battered wife. So, 3 times na kayo nagpa-blatter, sabi mo, di ba? Opo. Sa barangay. Ano yung action ng barangay doon? Kasi po, ang inaantay lang din naman po kasi nila, if gusto ko nga po kasuhan yung husband ko, Okay. a-assist nila ako. Pero most of the time kasi hindi ko na din po tinutuloy. Ngayon ko lang po tinuloy. Okay. So, nire-reconcile na lang din po kami. Kasi regarding dyan kasi sa may reconciliation na sabi ng mga barangay, actually, it would violate kasi ng VAUSI, yung RA 9262. Kasi sa batas natin, explicitly prohibited yung reconciliation or mediation. Why? Violence can never be a subject of compromise kasi you as the victim, on the lower end ka kasi may trauma, may sakit. So hindi kayo equal footing ng akusado. So hindi pwede magka-mediation. Mediation is only allowed when both parties are on equal footing. Dito may violence So it will never be compromised. Dapat actually ginawa ng barangay is binigyan ka ng barangay protection order. Kasi sinasaktan ka Wala silang ginawa ganyan. Wala po kasi bumabalik din po kasi ako sa husband ko nung time na yun. Kaya Okay. parang hinahayaan na lang din po nila Okay. ako. Pero so ngayon, ma'am, desidido ka nga Yes kakasuhan. Okay, sige. Ma'am, good afternoon po, Captain Veronica. Hello, attorney. Good afternoon po. Pag sa ganito po Okay. ba, ma'am, ano po ba yung pwedeng matulong, ma'am, ng pulis para mabigyan to ng protection order? Si ma'am? Sa protection order po, ang magbibigay po is barangay. Pero mayroon naman po tayong, pag nagkaso na po tayo ng 9262, pwede nyo mag-diretso dito sa Manila Police District. At kakasuhan po natin yung kanyang asawa na Chinese ng 9262, physically abused and psychologically abused or violent yung ginawa po niya sa misis niya. And then, pwede po tayong humingi sa court ng protection order. So, pwede BPO, Barangay Protection Order, so 15 days yung protection. Yes. Tapos, Yes, po. i-elevate natin Oo. sa TRO para another 30 days Yes. hanggat hindi pa final Yes, yung yes. ano. Sige, ayan ma'am, yun yung pinaka-remedy mabigay namin immediately. Sabi naman si Police Captain Veronica na itutulungan kayo para ma-coordinate sa barangay nyo, may barangay protection order. Immediately yan. Para for 15 days, may protection ka, ilayo ka dun sa husband mo. And then afterward, pag mag-file ng case, may TRO din. Sir Chow Liu, good afternoon. 我听不懂啊，听不懂。 Mr. Chang Liu, we'll ask your interpreter to interpret whatever we'll say here so that it can be conveyed to you. Mr. Arnold, so binubugbog niya, ito yung wife niya, si Ma'am Moreno, kitang-kita talaga sa video. Ano yung reason niya bakit siya nang bubugbog? Mr. Xiao Yu， 听不懂啊！喂，你听不懂？我跟你讲中文，你听不懂？听得懂吗？你跟我讲中文，我听得懂。为什么你要打你的老婆？我没有打她，你没有打她，那个影像已经出来了，我没有打她。影像出来我没有打她，是她出去约会，跟其他人约会，然后我把她的手机摔了，然后她就打我，她打我，然后我就把她按住，不让她打我，就是这样一个情况。ang sabi niya,
Kasi lumabas siya sa gabi, Okay. yung babae. Ngayon, pagbalik niya, binasag niya yung cellphone ng babae. Tapos, pinalo raw siya ng babae. Tapos, tinulak niya yung babae. Ganun nangyayari. Pakisabi sa kanya, medyo sinungaling siya kasi based sa video talaga, minartilyo niya yung pintuan, no? Siya mismo si Chao Liu, minartilyo yung pintuan nila, binasag, sinaktan niya dito, at saka tumatakbo na nga palayo si Ma'am Crystal sa kanya kasi kulang lang, imamartilyo niya din yung sarili ni Ma'am Crystal eh. So, tapos pakisabi sa kanya na dahil sa ginawa yung ganyan, makakasuhan talaga siya ng vowsy. Katulad ka sa sinabi ng police natin dito, si Police Captain Veronica, vowsy through physical violence and psychological violence. 你们能讲中文吗？我会讲啊，你讲啊，我在听。没有你们讲的我听不懂啊。我们讲的也不懂，但是他已经跟我讲了。你在追他的时候，你是用锤子追他。我只是他打完我之后，他打完我之后，他躲起来把门关起来，我只是要开门。你不是开门，你是在用锤子追他哎，他是这样说哎。我是开门，我是要开门，他打完我之后， Tapos Sir Arnold, sabihin mo na habang ginagawa niya yung pananakit sa kay Ma'am Crystal, in the presence pa ng anak nila. So, aggravating pa yon. Nasaktan ba yung bata? Hindi naman po. Kasi pinotektaran siya ng nanay, so lumiwas sila. Pero kung makita sa video talaga, as in very aggressive. Lasing siya eh. So, hinampas-ampas niya, minamartilyo niya. So, buti na lang wala, hindi nasaktan yung bata. What if nasaktan, di ba? So, kailangan talaga to ng protection order. 现在哦，你那个问题是这样子，影像已经有了，你在追他，你在那个已经录下来了，然后现在就是要告你伤人、妇女伤人罪。我们你听得懂首先，我们通过警察有通过把栏杆有签协议。签协议也没用，现在他们在告你啊，知道吗 OK， 他告我的话，那就是他发法院传票嘛，我就用律师去应诉嘛，对吧？对啊，可能你有可能是要关起来，是不是啊？他要就是要不告我了。管的，你可能是会关起来，这个是有可能性的，因为你是暴力啊。你现在是暴力对你的老婆啊？是他你在中国也不能这样吧？是他先打的我，然后呢我也有。 Tanungin mo na lang siya, sir, ganito, sir. Sir Arnold, sabihin mo lang siya. Kasi para hindi na magpahabay, sabihin mo na lang siya, kitang-kita naman sa video yung ebidensya nga sinasaktan niya. So, sabihin mo siya nga, kakasuhan na siya ng bawsi para at least alam lang. Sinabi ko nga sa kanya, nagdedebate nga siya ngayon eh. Okay, Hindi daw siya nagsasaktan doon sa babae. Gusto lang niya bubuksan yung pinto, kaya pinubugbog niya yung pinto. Wala lang siyang ginawa na action na gusto niya isaktan yung babae, ganun daw. Okay, so, nadidebate na siya ngayon. Okay, sige lang. So, sabi ko, makukulong ka sa ginagawa mo. Ayun. Kaya tsaka aside sa kulong, mapapadeport pa yan. Kaya we will try to coordinate also sa Bureau of Immigration regarding dito kay Chao Liu. Attorney, sumagot na po sa atin ng Bureau of Immigration at ang status po ngayon ni Sir Chao Liu ay probationary permanent visa. Ito po ay ayon sa Bureau of Immigration. Okay. So, since yung status yung probationary permanent pala, may tsansa talaga ito nga hindi ito matuloy, no? Ma'am Dana, good afternoon po sa inyo. Hello, magandang hapon po sa inyo. Yes, ma'am. Ma'am, regarding po dito sa case ngayon, no? Ano po ba yung pwedeng ma-file din nga immigration case naman laban dito sa kay Chao Liu para mapadeport na to because he will be a menace to the society and to the Filipino people. Yes, dalawa po ang pwedeng i-take natin na direction dito po sa nangyari na kasamaan at kalokohan na ginawa po nitong foreign national na to. We could take po a deportation case, we could file a deportation case against him for undesirability perhaps. Kasi kung ang kanyang ginagawa po dito ay nakakagambala na, nakakasama na ng ating komunidad, yung presence niya dito sa Pilipinas ay hindi po nakakatulong or nakaka-istorbo pa sa ating community, nakakapinsala po siya ng ating mga kababayan, then he may be tagged as an undesirable alien at pwede po natin siyang i-subject sa deportation proceedings. Apart from that po, pwede rin po siyang mag-file ng local cases dito sa Pilipinas, kagaya po nung nabanggit a while ago sa atin ng inyong pong kasamahan. Mukhang may mga nire-ready po ng mga local cases against him. Pwede pong sabay umaandar ang local case niya at yung immigration case para ma-maximize po natin lahat ng pwede na cases na we can file against him. If ever, kung sakali po ba, Ma'am Dana, na may deportation case tapos may ongoing na mga local cases like Vauci. So, if ever mauna, mabigyan resolution yung deportation tapos napadeport sa China and then subsequently at a later date, nahatulan din siya nga guilty sa mga Vauci, pwede pa ba siya mabalik, extradite pabalik dito para ipakulong sa kulungan natin? Actually, hindi po natin i-implement ang deportation hanggat may pending case po siya dito sa Pilipinas. So, kung mauna pong matapos ang deportation case, kinukuha po natin ang records niyan
sa NBI at sa pasporte to see kung may mga naiiwan pa siyang kaso dito. Kapag halimbawa, ang local case niya dito ay hindi pa tapos or ang local case niya ay hinatulan siya na makulong ng for certain number of years, he would have to serve that sentence first before we implement the deportation. So, the local cases take precedence over the immigration cases, which will be implemented after the resolution and the finality of the local cases. Ayan, so mas maganda yun, ma'am. And then, habang ba may pending ongoing case, ma'am, naka-lookout bulletin siya. Tapos may pa-hold departure order kung sakali baka tataka siya. Actually, kung may pending deportation case po siya, dito po siya sa ating pasilidad po, sa ating holding facility. So, nakatulong po siya. Kung kukunin na po siya, kunwari may warrant of arrest po siya from the local court, we turned over his physical being doon sa ating local jail upang doon naman po siya ipiit. So, ayan, talagang magandang, at least maganda yung balita para dito kay Ma'am Crystal, at least mabigyan talaga hustisya yung nilapit niya dito. Makipag-ugnayan po, ma'am, yung si Ma'am Crystal kasama ng Wanted sa radio team ni Senator Idol Raffy Tulfo. Punta din sa immigration, ma'am, para ma'am makafile ng formal complaint. At the same time, sasamahan din namin kayo, ma'am, doon sa may PNP sa kay Ma'am Captain Veronica para at least mapabigyan kayo ng protection order, masimulan, and then ma-move na yung ifasampan yung kasong VAUSI. Tsaka kung ano pa yung pwede masampang kaso dito sa Mr. nyo na si Chow Liu. Okay. Ang Sir Arnold, paki-translate na lang sa kanya. Nakakasuhan siya. In the end, makukulong siya. Yun na lang. Yes, attorney. Mr. Chow Liu， 你说，有听到吗？你有听到吗？有听到。 OK， 有听到。现在刚才那个是移民局官，OK， 然后移民局官呢，现在就是要帮你遣返回去中国，你的在这里的签证也不能用。也不能签证，然后他有理由把你关进去，保护妇女条例还有保护儿童条例，他们可以把你关进去，然后关完进去以后，你就要回去中国大陆，不能再回来。Ma'am Crystal, by the way, saan ka mamaya mauwi? Sa bahay po ng parents ko. Para alam namin nga safe ka lang kasi syempre, pwede tayong mag-roll na to yung kaso tsaka naintindihan din to, baka ano pa gawin. No? Ayun nga. Sige po. Sir Arnold, thank you very much, sir, no, for your time to translate. Ang thank you din po sa kay Police Captain Veronica ang apresurado. Ma'am, tutulungan po namin po si Ma'am Crystal sa samahan doon sa inyong tanggapan po, ma'am, para mabigyan siya ng protection order. And then thank you din po sa kay Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration po. Sige, ma'am. Sasamahan kayo ng reporter namin. Usap po tayo sa kabilang booth, ma'am, para sa schedule ninyo, ma'am. Okay po. Thank you po, attorney. Sige po, ma'am. Maraming salamat po.